Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa unang Miyerkules ng gabi ng panibagong buwan. April. Ito po ang simula ng second quarter. Mga kapatid, tapos na ang first quarter ng 2025. Kumusta na po ang ating pong buhay? Kumusta na po ang ating mga plano, mga New Year's resolution na atin pong ginawa noong January or maybe noong February? Yamang tayo po ay nasa simula na ng second quarter, nawa anumang mga plano or anuman mga ni-reveal sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin ngayon pong 2025 ay sa biyaya ng Diyos tayo po ay nagsisimula na. Sapagkat kung ito ay nakalimutan na natin, ay sigurado na matatapos na naman ang taong ito na parang walang nangyari po, walang development sa atin po. Kaya nawa ang gabing ito ay magpaalaala sa atin. Ano ba ang pinapagawa sa atin ng Panginoon ngayong taong ito? Salamat sa Diyos sapagkat ang bawat isa ay may maayos na pangatawan at magandang kalusugan sa oras na ito at handa na makinig na uli ng salita ng Diyos. Ang akin pong dalangin mga kapatid, nawa itong ating pong pag-aaral parati ng kanyang salita. Ito ang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at nagsusustain sa atin na magpatuloy na harapin ang kahit anumang mga pagsubok na atin pong makakasalubong sa bawat araw na lumilipas po sa atin pong buhay. Kaya wag nating kalimutan, wag nating pabayaan at wag nating baliwalain ang pag-aaral po ng kanyang salita sapagkat napakalaki po ng maitutulong, napakalaki ng kahalagahan po nito sa atin pong buhay. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, sa ating pag-aaral, buksan na po natin ang ating mga Bibles. Sa atin pong pinag-aaralan simula nung March, ito po ay sa Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi dito, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa nagdaang 3 buwan na sa amin pong buhay. Salamat sa inyong patnubay, salamat sa inyong pangunguna, sa pag-iingat, salamat sa mga blessings, salamat sa mga lessons na inyo po Panginoong itinuro sa amin. Dalayan ko Panginoon sa patuloy na paglakad ng panahon, tulungan mo kami na lalong lumago, lalong mapalapit, lalong maging matibay ang amin pong pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Lalo na at lagi naming pinag-aaralan ang inyong salita. Kaya ngayong gabi, tulungan mo po ang bawat isa na maintindihan at maisagawa ang inyong salita sa amin pong pang-araw-araw na buhay. At ito Panginoon ay aming pinapanalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang salitang war or giyera, ito po ay pag naririnig natin ay hindi na po ito bago or hindi na po tayo nagugulat. Sapagkat marahil all our lives ay lagi tayong nakakabalita, nakakarinig ng wars and rumors of wars, labanan. At alam po ninyo, ayon po sa 24/7 wallstreet.com, ang bansa daw po na may pinakamaraming sinamahan na gera. Kumbaga ang bansang ito or ang mga bansang ito, basta't may gera, involved sila. Simula nung 21st century, simula nung year 2000. Ang number 3 and number 2, US at saka ang Russia. Ang dalawang ito ay may 10 na gera na nasamahan. Simula nung year 2000 hanggang sa panahong ito. Marahil yung iba ay inyong nabalitaan. Pero ilan dito ay hindi na nila ina-announce. At ang number 1 na laging involved sa gera or laging may gera ay ang France. Simula daw po noong 2001 up to the present ay nagkaroon po sila ng 13 na gera sa kanilang bansa. At alam po ninyo, karamihan daw po sa labanan na nangyayari dito sa France ay dun sa kanilang mga nasakop na bansa sa Africa. Alam nyo po, maraming mga French-speaking countries sa Africa dahil po yun ay nasakop ng France. Sa iba't ibang countries dito po sa Africa na nasakop ng France, every time na nagkakagulo itong mga
bansang ito involved ang France. Kaya ayon po sa website na ito ay maraming gera, maraming labanan na naranasan ang France ngayon pong 21st century. Alam po natin na basta't may labanan, hanggat maaari yan po ay ating iniiwasan. Sapagkat ang sabi nila, wala daw nananalo sa gera. Kahit na masakop mo yung isang bansa, ay walang panalo sapagkat grabe ang mga collateral damages, yung mga nasira, nawasak, at yung pagsisimula muli, yun po ang mahirap pagka meron pong gera. Mga kapatid, ngayong gabi, alam niyo po ba, merong isang lugar sa buhay po natin na hindi lamang 13 times nagkagera, kundi ito po ay araw-araw, oras-oras, minu-minuto ay meron pong gera. At salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan niya ng paraan kung paano mapapagtagumpayan ang gerang ito. Ito po ay ang labanan na nangyayari sa atin pong mga isipan. Di po ba? At ang madalas na naglalaban sa atin pong isipan ay yung masama at yung mabuti. Yung kalooban ng Diyos at yung kalooban ng dyablo. Yung kalooban ng Panginoon at yung tukso ng sanlibutan ito. Gagawin ko ba ito? Or hindi ko gagawin? Pupunta ba ako doon? O hindi ako pupunta? Gagawin ko ba yung tama? O gagawin ko yung mali? Magsisinungaling ba ako? O magsasabi ako ng totoo? Ito po ang mga halimbawa na laging naglalaban sa atin pong mga isipan. At yan po ang dahilan kung bakit po sinulat ito ni Apostol Pablo, itong talata na atin pong pinag-aaralan po simula pa nung March. At ngayong gabi, ang atin pong pag-uusapan ay yung phrase na whatever is pure. Whatever is pure. Kung ano man ang malinis, or puro. Yun daw ang lagi nating isipin. Sapagkat katulad po na ang ating mga napag-aralan nung nakaraang mga Miyerkules, napakahalaga po ang nilalaman ng atin pong isipan. Sapagkat madalas, kung ano ang nilalaman ng atin pong isipan, yan po ang ating sinasabi, yan po ang ating ikinikilos. Yan po ang nagiging paraan ng atin pong pamumuhay. Kaya kung mali ang nasa isip natin, kung puro negatibo ang nasa isip natin, sigurado ang sasabihin din natin, ang kilos natin, ang paraan ng pamumuhay din natin ay puro negative. Pero kung ito po ay tama, positive, makikita po natin na yun din ang lalabas sa atin pong mga buhay. At again, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng instructions para lagi nating piliin, laging manalo sa labanan sa ating isipan kung ano yung tama at kung ano yung nararapat na ipamuhay ng isang tao na sumusunod kay Kristo. Sa isang tao na tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid, ngayong gabi, sa loob ng isang araw, sa madalas na labanan na nangyayari sa ating isipan, alin or sino ang laging nananalo? Kung tayo po ay mag-i-evaluate, tayo ay magre-reflect, ano ang madalas na ginagawa natin at ano ang madalas na iniiwasan natin. Ngayong gabi, mga kapatid, para makontrol natin ang ating isipan, at para maging maayos ang ating pong pamamaraan, ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ano yung ating hanapin at ano yung ating isipin ay kung ano ang malinis. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, purify your mind. Purify your mind. Linisin mo ang iyong isip. Okay? Ngayon po ay makakita tayo ng tatlong katotohanan, na dapat nating matutunan upang maging malinis ang atin pong isipan. Tandaan po natin, ito po ay ibinigay ng Panginoon na paraan para mapagtagumpayan natin ang mga tukso at mga patibong ng atin pong kalaban. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 8, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo dito sa tinatawag na Sermon on the Mount, blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapapalad or masaya ang mga tao na may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So ano po yung tatlong katotohanan na makikita po natin?
pagdating po sa paglilinis ng ating pong kaisipan. Yamang ang sabi po ng Panginoong Kristo, mapapalad ang may mga malilinis na puso. Okay? So ang una na makikita po natin, the reasons to purify our mind. Ang mga dahilan kung bakit kailangan nating linisin ang ating pong mga puso. Meron po tayong dalawang makikita na dahilan bakit kailangan nating linisin ang ating pong mga isipan. Ano po? Ayon po sa Matthew chapter 7 verses 20 to 23, ito po ang likas ng ating pong isipan. By the way, every time po na binabanggit sa Biblia yung heart of men, no? Or your heart, hindi po ito yung literal na puso na tumitibok, no po? Hindi po ito yung nakakaramdam lang. Kundi ang ibig sabihin po nito, every time na binanggit ang heart, ito po yung seat ng atin pong pagkatao, no? Na yung heart na andyan po yung intellect, emotion, and will. Okay? So parang pag sinabing heart, ang tinutukoy din po nito ay ang ating isipan. Ano po? So dito po sa Mark chapter 7 verses 20 to 23, he went on, what comes out of a man is what makes him unclean. For from within, out of men's hearts, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and make a man unclean. Ang context po nito ay chinek kasi nung mga Pharisees, yung mga alagad ng Panginoong Kristo. Sapagkat pag kumakain sila, hindi sila guhugas ng maayos ng kamay, no? Yung kasi meron silang paraan, no, ayon sa tradisyon ng paglilinis ng kamay bago kumain. Kasi parang ang sabi nila ng mga Pharisees na ito, pagka ikaw ay kumain na hindi naghuhugas ng kamay ayon sa tradisyon, ay magiging marumi ang iyong kalooban. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, hindi yung ipinapasok ng tao nagpapadumi sa kanya, kundi kung ano yung nanggagaling sa loob. Ang ibig sabihin nito, ang mga tao by nature. Ang nasa puso at nasa isipan na niyan ay kasalanan, no? Ay kasamaan. At yan ang kanyang inisa-isa dito po sa talata na atin pong binasa. At meron pa pong isang sinabi rin si Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verses 6 to 7. Ang sabi niya dito, the mind of sinful man is death, but the mind of controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Verse 8, those controlled by the sinful nature cannot please God. So makikita po natin dito, no, yung makasalanan na isipan, hindi yon sumusunod sa Diyos, no? At pagka ang iyong isipan ay makasalanan, punong-puno ng kasalanan, no, hindi magiging masaya ang Diyos sa iyo. At ang sabi pa dito, the mind of sinful man is death, no? Ang nasa isip ng isang makasalanan na tao ay kamatayan. So, may dalawa na dahilan kung bakit kailangan nating i-purify ang ating mind. Ang una, for us to flee from sin. Para tayo makatakas sa kasalanan. Kasi nga, ang sabi dito, ang nasa isip talaga ng tao ay puro kasamaan. At pagka nanatili tayong ganun, no, ang ending nun ay kamatayan. At nakakalungkot mga kapatid sapagkat wala tayong kakayahan, ano po, at lakas para linisin ang ating pong mga isipan. Kaya nga ang sabi dito sa Romans chapter 8 verse 6, the mind of sinful men is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Okay? So makita po natin dito, no, na kailangang makontrol ng Holy Spirit ang atin pong mga isipan para maranasan po natin ang buhay at kapayapaan. Paano nga ba tayo magkakaroon ng Holy Spirit kung tatanggapin natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas? Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 13, tatatakan tayo ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay titira sa atin. So, ang number one na dahilan why we need to purify our hearts, una, for us to flee from sin, para makaiwas tayo sa kasalanan, and secondly, for us to be free from the penalty. Ano po? Penalty of death. No? Kasi sabi nga dito, kung meron kang sinful mind,
no? Ang ending mo ay kamatayan. But if you are controlled by the Holy Spirit, you will experience life and peace. Kaya ngayong gabi mga kapatid, napakahalaga po na ang Panginoong Hesukristo ay naninirahan sa ating pong buhay. Sapagkat kung si Kristo po ay nasa atin, ang ibig sabihin ang banal na spirito ay nasa atin at siya ang maglilinis sa atin pong buong buhay, sa atin pong isipan at sa atin pong puso. So ito po ang makikita natin na dalawang dahilan kung bakit kailangan natin linisin ang atin pong mga isipan at kung bakit tinuturo ni Apostol Pablo sa mga Philippian believers na kung ano man ang malinis, puro, walang kasalanan, walang karumihan, yun ang iyong isipin. At ang kausap dito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya, mga tagasunod na ni Kristo, mga tao na sinuko na nila ang buhay nila sa Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, meron na silang Holy Spirit. At ang ibig sabihin din nito, may kakayahan na sila na linisin ang kanilang mga isipan because of the Holy Spirit. Kaya ngayong gabi, kung tinanggap na natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, the Holy Spirit is in us. That's why we have the ability to purify our minds. Okay po? So yun ang una na makikita po natin, the reasons for purifying our minds. Second, the routine to purify our minds. Ano ang dapat nating gawin para ma-purify ang ating pong isipan? Maging malinis para yung mga negative na mga nasa utak natin ay mawala. Di po ba? Ano ang dapat nating gawin? Ano yung practice? Ano yung routine natin everyday para mapanatili natin na malinis ang ating pong isipan? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Pansinin niyo yung sinabi niya, and we make captive every thought to make it obedient to Christ. So hinuhuli namin yung mga maling kaisipan, para maging masunurin sa Panginoong Hesukristo, So kailangan mayroon kang effort na gawin, Ang sabi ni Apostol Pablo, we take captive, Ang ibig sabihin, we intentionally purify our minds. Lahat ng pwedeng lumason, or lahat ng mga kasinungalingan at pandaraya na ipinapasok sa aming isipan, we intentionally reject it, so that our minds will be purified. Paano natin gagawin yun? Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 119 verses 9 and 11, I'm sure ito po ay memorized na ng marami sa atin. Ano po? Ang sabi po dito, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Okay? So, paano daw magiging malinis ang buhay ng isang kabataan? Ang sabi dito, sa pamagitan ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Okay? So, dito po, para talagang maging maayos, para malaman natin, masigurado natin na tama yung ating ginagawa, malinis, walang kapintasan yung ating ginagawa, dapat sundin natin ang salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang po ang ating gawin. Ang sabi pa sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, sabi po, itinago ko, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, sa aking isipan, para hindi ako magkasala sa iyo. So, ito ang paraan para po tayo ay magkaroon ng malinis na kaisipan. Punuin natin ito ng mga instructions ng salita ng Diyos. At ang sabi pa ng Panginoong Hesus sa John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Sabi niya sa mga apostol, you are already clean because of the word I have spoken to you. So, ang salita pala ng Diyos, pagka ito'y ating pinakinggan, ito'y ating pinag-aralan, ito ay makakalinis sa atin. Sa papaanong paraan? Again, sa buhay na ito, marami po tayong mga maling ginagawa at maling iniisip. Pagka
lagi nating binabasa ang salita ng Diyos at ito'y ating sinisikap sundin. Yung mga mali nating mga paniniwala, ito po ay matutuwid. Ito po ay magiging tama sa harap ng Panginoon. At ang paraan po para mabasa natin ng maayos ang kanyang salita ay makikita po natin sa talata na atin pong tiningnan last week. Psalm 1 verse 2. Sabi dito, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditate day and night." So we need to meditate God's word day and night. Paano ba meditate ang salita ng Panginoon? Paano ba ito dapat pagbulay-bulayan? Okay? So may tatlo lang po tayong maikli na paraan, simpleng paraan for us to meditate the Word of God. Ang una, we need to read His Word. Basahin natin. Hindi kailangan na mahaba. Pwedeng 2 o 3 chapters lang ang atin pong basahin. Ang pangalawa na dapat po natin gawin, hindi lamang read but reflect on His Word. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Dito. Ano ba itong kanyang binabanggit dito? Diba? Katulad na lang dito sa binasa natin sa Psalm chapter 1 verse 2. Sabi diyan, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." So anong sinasabi dito? Anong sinasabi ni Haring David dito? Ano yung nagbibigay sa kanya ng kagalakan? Ano yung ginagawa niya araw at gabi? So yun ang mga paraan ng pagre-reflect. Iniisip natin, nagtatanong tayo, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Okay? And then, ang sunod na dapat nating i-reflect, ano ang sinasabi nito sa akin? So, ang sabi dito, nakita natin, His delight is in the law of the Lord. So, tayo, maging magalak din tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At gawin natin ito day and night or parati. So, nakita nyo po yung simple na paraan ng pagre-reflect. Una, you read, and then reflect, and then ang pangatlo, you rehearse. Ano pong ibig sabihin? You practice what you have reflected. Kung ano yung na-discover mo, gawin mo. So, kung nakita natin dito na dapat magalak tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, so dapat lagi tayong magbasa, lagi natin itong pagbulay-bulayan. At sa gabi at araw, basahin natin ito. Wag lang once a month, once a week, or pagka meron tayong libreng oras. Dapat ay lagi. So, yun po ang ibig sabihin ng meditation. And in that way, tayo po ay mapupurify, malilinis po tayo. Ang ibig sabihin, tatama, magiging maayos ang takbo ng isip natin at ang takbo ng ating pong buhay. Mga kapatid, when we keep on meditating God's Word, this will be the effect in our lives. For example, ito pong Proverbs 15:1. Ang sabi po dito, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." So, kung ito pong talatang ito ay lagi nating mine-meditate, ito ay atin nang na-memorize, at alam natin, pagka nagkaroon po tayo ng kaaway, lalo na sa mga panahong ito, yung mga road rage, yung mga away sa kalsada, So, papaano natin i-apply ito at papaano tayo makikirelate sa mga taong ganun? Ang sabi dito, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." So, para hindi na mag-escalate, para hindi na lumawak, lumayo pa yung away, ang sabi dito, a gentle answer. So, magsalita tayo gently with a smile. Pero ang hirap po nitong gawin, sapagkat pag sinigawan ka, minura ka, ang tendency natin, talagang tayo ay magagalit. Kaya nga, napakahalaga na tayo po ay kontrolado ng banal na spirito. Sapagkat ang banal na spirito ang magbibigay sa atin ng kakayahan, to respond gently. And to be honest with you, ito po ay akin ng nasubukan. Lalo na pagka kaming mag-asawa ay nagkakasagutan, nagkakaroon ng misunderstanding. So, mataas ang boses pareho at naalala ko to. So, sinubukan ko po na ibaba yung aking boses at yun po, ang boses din niya po ay bumaba at kami po ay nagkaayos agad. Pero, every time na nalilimutan ko po itong talatang ito, ay yun nga po. Sa halip na maayos agad, ay lalong lumalaki yung problema. So,
if you always meditate God's Word, no, ipapaalala sa iyo ng Panginoon yung kanyang salita sa panahon na kailangan mo. Di po ba? Sa panahon na kailangang maayos yung mga problema na kinakaharap natin. Meron pa pong isa na gusto akong ibahagi sa inyo sa Romans chapter 12 verse 21. Ito po ay sa biyaya ng Panginoon ay sinisikap ko po na i-apply sa akin pong buhay. Romans 12:21, ang sabi dito, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. No po? So, sabi dito, huwag mong hayaan na magtagumpay ang kasamaan sa iyo, kundi sikapin mo na magtagumpay laban sa kasamaan. Paano yun? No? So, simple lamang po yun. Alam po natin yung kasabihan na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano pong ibig sabihin nun? Pagka ikaw ay ginawa ng masama, gawan mo ng kabutihan. Dapat ikaw ang huli parati na gagawa ng kabutihan. Ang iyong tugon parati ay kabutihan at yan ang paraan para matigil ang kasamaan, para maging maayos ang atin pong mga relationships. So again, kung ito po ay ating laging minemeditate, no, ang salita ng Diyos, sa mga panahon na malaki ang problema natin, no, hindi natin alam ang ating gagawin, paano ito aayusin, kung lagi tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos, ito po ang magpa-pop up, no, sa atin pong isipan. Ipapaalala ng Panginoon sa atin yung mga salita niya na atin pong pinag-aralan. At in that way, marirealize natin na ito nga ang dapat gawin. So, magiging tama, magiging maayos, magiging malinis parati ang takbo ng isip natin, takbo ng pananalita natin, at ang takbo ng atin pong buhay. So, yun po ang routine, no? Ang tanging routine, let us meditate God's Word. Paano ba mag-meditate? We need to read His Word, reflect on His Word, and rehearse His Word or apply it in our lives. So mga kapatid, kumusta po ang atin pong pagbabasa? Ano po? Seryoso ba tayo? Excited po ba tayo? Tandaan po natin, sa pagbabasa ng kanyang salita, kailangan po ito ay intentional, sapagkat ang kalaban natin gagawa po siya ng paraan para madistorbo, madistract, to the point na mawalan na tayo ng oras. Kailangan po gumawa tayo ng paraan para mabasa ito. Sapagkat sa pamagitan po nito, our minds will be purified. So, yun po ang nakita natin na pangalawa na katotohanan. Ano po? For us to purify our minds. Ang pangatlo, hindi lamang po the reasons, hindi lamang the routine, but the results of a pure mind. Ano po ang magiging resulta? Dalawa po ang mapapansin natin na mangyayari sa buhay po natin when we have a pure mind. Ang una, ang sabi sa Psalm 119 verse 99, I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. Okay? Ano sabi po ni Haring David dito? I have more insights than all my teachers. Ang ibig sabihin, I became wiser, than all my teachers. Ang ibig sabihin, pagka teacher, ibig sabihin, mas marunong dapat yun sa'yo. Mas maraming alam dapat yun sa'yo. Pero, dahil sa iyong pag-meditate ng kanyang salita, na ito ang nagkukontrol ng atin pong mga isipan, ang sabi ni Haring David, I became wiser than all my teachers. At yun din po ang mangyayari sa atin. Ito po ang magiging resulta sa buhay po natin. We will become wiser. Ano po? Ang ibig sabihin ng wise po dito ay hindi lang yung maraming alam. Okay? Kundi marami kang alam, marami kang inia-apply, iniaangkop, isinasabuhay sa lahat ng iyong mga alam. Marami tayong memorized na verses, marami tayong alam ng mga principles sa Bible na yun ay ina-apply natin sa buhay natin. At sabi ni Haring David, when you do that, you become wiser. Kaya ngayong gabi mga kapatid, gaano tayo katalino? Nia-apply po ba natin yung mga salita ng Diyos na atin pong mga natututunan? Yun po ang unang resulta when we have a pure mind or when we purify our mind. No? Pangalawa, ang sabi po dito sa Psalm 119 verse 28, my soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word.
Okay? So, hindi ka lamang magiging wiser, but you will also be stronger, no? In your faith, in your disposition and life, in your decision makings. Kasi ang sabi dito ni Haring David, strengthen me according to your word. So, when you always meditate on God's words, no? You will be stronger in life. Lalo na sa mga problema, sa mga pagsubok, sa pressures, no po? At sa marami pang mga bagay. Alam natin ang ating gagawin because God will always guide us and lead us through His words. Kaya kahit gaano karaming pagsubok ang dumaan sa atin, malalampasan po natin yan, no? Because our minds are pure, no? Dahil yung salita lang ng Panginoon ang atin pong sinusunod. So ngayong gabi mga kapatid, may tatlong katotohanan tayong nakita for us to purify our mind, at napakahalaga po ng bagay na ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay, maging malinis ang atin pong isipan, sapagkat magiging makahulugan at makabuluhan ang pamumuhay natin dito sa lupa kung i-apply po natin ito sa atin pong buhay. Mga kapatid, nakita natin ngayong gabi ang mga dahilan kung bakit kailangan magkaroon tayo ng malinis na isipan. Ano po? Para makatakas tayo, no? Makaiwas tayo sa kasalanan, at para makalaya tayo sa parusa ng kamatayan. Kailangan tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, at ang banal na spirito ay kumilos sa buhay natin, sapagkat yan lang ang magbibigay ng lakas sa atin, kakayahan para magkaroon ng malinis na isipan. Nakita po natin yung routine or yung dapat nating gawin para magkaroon tayo ng malinis na isipan. We need to meditate His words, ano po, at i-apply natin ito sa ating pong buhay. At nakita natin ang dalawang resulta: we will be wiser and we will be stronger. Mga kapatid, ngayong gabi, let us pray ng bawat isa sa atin will purify our minds. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po sa inyong salita na very timely sa dami ng mga negatibo na nangyayari, kabi-kabila sa amin pong buhay. Many times natutokso kami na sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. Pero salamat Lord, sapagkat binigyan mo kami ng instruction kung paano kami sasalungat, kung paano namin itatama, kung paano kami mag-iisip ng maayos, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok sa mundo ito at sa buhay na ito. Lord, help us to purify our mind by your word, sapagkat ito lamang ang makakapaglinis sa amin, makakapag-ayos ng aming pong buhay. Salamat sa inyong salita. Pagpalain mo po ito sa bawat isa sa amin, sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.